parte ba sa dito na nakaka-relate sa buhay mo? Sasabihin ko to para sa lahat ng mga torpeng katulad ko na dapat sabihin nyo agad habang may oras pa. Dapat hindi kayo magpapahuli. Paul, sa palabas na to, ikaw ang kontrabida. Sa totoong buhay ba, naranasan mo ng maagawan? Kasi dito, ikaw ang kontrabida at ikaw ang nangaagaw. Oo. Ilang beses na ako nagawan. Maski mga 2 beses na ako nagawan. Kaya naging kontrabida ako dito sa storya na to. Pero sa totoong buhay, hindi naman ako nangagaw. Mabait naman ang tao. Bilang best friend ng bida, sa tingin mo, ano ang pinakamalaking naiambag mo? Siguro yung tinulungan ko si Spencer, makasama yung minamahal niya na si Risha. Yun lang siguro eh. Hindi, syempre, naging kaibigan ko siya. Yun yung importante. Bilang sa isa sa mga tumulong sa movie na ito, ano ang hindi mo malilimutang alaala? Alala? Siyempre yung mga magkasama tayo, di ba? Last year na nga natin to. Siyempre dahil gawin na natin lahat ng gusto natin gawin. Masaya tayo. Siyempre, hindi natin kakalimutan yung mga responsibilities natin. Yun lang ba? Yan lang. Okay, Spencer. Bilang bida sa palabas na ito, sa tingin mo, anong parte sa palabas na ito ang nakaka-relate sa buhay mo? Sasagot ko ito. Papakita ko na sa lahat na ng mga autor ko na katulad ko. Dapat sabihin nila agad kaysa naman na magpahuli sila. Tapos, na dapat sabihin nga nila agad. Diba, Risha? Ikaw naman. O sige, Risha, ikaw, bilang leading lady dito, sa tingin mo anong pinaka-nakakakilig na parte dito? Bilang leading lady, pinaka-nakakilig ako sa bawat sinabi ni Spence. Yun lang. Tsaka masaya din kasi nakapag-banding kami dito. Nagkasama-sama kami lahat. Yun lang. Thank you. Ay, ano masasabi niyo sa kontrabidang si Paul Merbolia? Ang bango niya. Sarcasm. Okay ka na, sir. Hello, Mark. Sa palabas na ito, ikaw ang best friend ni Risha, which is na isang bakla. Ano ang naging mga challenges sa pagganap nito? Una sa lahat, hindi siya biro. Mahirap din, Mahirap din. Pero sa pilitan wala na ibang role. So kailangan ko gamparan. Hindi gamparan. Hindi, isa sa mga challenges is yung kailangan mo talagang yung iwanan mo yung pagkakalakihan mo, tapos mag-switch ka. Parang switch ka sa pagiging bakla. Mahirap din. Hindi ko akalain na kakayanin ko kahit na 2 minuto lang na nagawa ko. Pero okay lang. Stick din.
bilang isang assistant director, syempre hindi naman lahat mag-shoulder ng director. Bilang assistant director, paano mo na re-reunite o paano mo na re-resolve yung isang problema ng isang miyembro o isang grupo kapag sila nagkakagulo? Paano mo na papaunite ulit ang isang grupo? Madalas nangyayari yan sa amin, lalo na kay Kiko. Kasi madalas mainit ang ulo ni Kiko eh. Hindi na may iwasan yun. Which is, syempre siya yung director. Ang pinaka ginagawa ko para lang ma-reunite, madali lang. Dahil karamihan dyan, mahilig naman sa pagkain. Dadala lang yan ng simpleng pagkain. Kaya, madali lang siya na re-resolve. Tsaka, bihira lang naman ang away dito eh. Madalas nagkakaisa kami. Kaya, ayos lang. Why did you think of making a film, a romantic film, that ended up sad film? Why did you think of making that kind of film? Kasi alam naman natin na sa panahon ngayon, hindi talaga nagtatagal ang isang relationship. Yes. I mean, sa simula lang yung sweetness, pero ibang nagtatagal pero siguro onti lang. Hindi ako naniniwala sa happy endings, pero meron ako nakitang tao na nagkaroon ng happy endings. Hindi naman ending talaga. Sa parents ko. So yun, kaya ginawa ko ng movie na. Kaya ako yung nag-script write dito sa movie na to. So your inspiration was your parents? Hindi. Hindi rin. Kasi wala naman silang sad ending. Kaya, yan. Okay, so thank you. Thank you for so having much. you. Tanong lang ako sa'yo, bilang director/producer, ano ang nagsilbing inspirasyon mo para gawin ang palabas na ito? First of all, bago ko sagutin yung tanong na yan, itong film na to, ginawa namin to hindi bilang project, kundi bilang dilat mata sa mga torpeng lalaki dyan, patulad ko. Para sa mga lalaking natakot umamin, para sa mga lalaking natakot mawala yung babaeng minamahal nila. Para sa sagot mo dyan, Jed, kung sino naging inspirasyon mo. Kundi si Kaori ng 3rd year St. Peter.